po at pagpalain mo po ang aming pananambahan sa oras na ito. I-bless mo po ang iyong salita. Patuloy po itong maging encouragement sa bawat makikinig po. Amen. Maging sa mga tao pong kasama namin sa online. Yes po. Salamat po sa iyo. Sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen. 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 Magandang gabi sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Magbabasa po tayo. Judges chapter 13, 1 to 35. Narito po ang ating mga kapatid para tayo pangunahan sa pagbabasa sa Judges chapter 13, 1 to 25. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magbabasa ng salita ng Diyos sa Book of Judges chapter 13, verse 1 to 25. Basahin natin ito ng salita at sabay-sabay po tayo sa verse 25. Verse 1, At ang mga anak ng Israel ay gumawa ulit ng kasamaan sa Panginoon ng Panginoon at ibinigay ng Panginoon sila sa 40 taon sa kamay ng mga Filisteo. At may isang lalaki sa Sora sa angkan ng mga Danita na ang pangalan ay Manoah, at ang kanyang asawa ay baog at hindi nagkaanak. At napakita ang anghel ng Panginoon sa babae at nagsabi sa kanya, Narito ngayon, ikaw ay baog at hindi ka magkakaanak. Ngunit ikaw ay maglilingin at magkakaanak ng isang lalaki. Ngayon nga'y mag-ingat ka, isinasamo ko sa iyo, at huwag kang uminom ng alak o ng inuming nakalalasing, at huwag kang kumain ng anumang maruming bagay. Sapagkat narito, ikaw ay maglilingin at manganganak ng isang lalaki at walang pangahin na daraan sa kanyang ulo, sapagkat ang bata ay magiging Nazareo sa Diyos mula sa tiyan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Pilisteo. Nang magkagayoy ang babae yumaon at isinaysay sa kanyang asawa na sinasabi, Isang lalaki ng Diyos ay naparito sa akin at ang kanyang anyo ay gaya ng anyo ng anghel ng Diyos na nakakikakilabot at hindi ko natanong siya kung siya'y taga saan, ni kaya'y sinaysay niya sa akin ang kanyang pangalan. Ngunit sinabi niya sa akin, Narito, ikaw ay maglilingin at manganganak ng isang lalaki, at ngayon huwag kang uminom ng alak o ng inuming nakakalasing man, at huwag kang kumain ng anumang maruming bagay, sapagkat ang bata ay maging Nazareo sa Diyos mula sa tiyan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Nang magkagayoy nanalangin si Manoah sa Panginoon at sinabi niya, Isinasamo ko sa iyo, O Panginoon, na pabalikin mo uli ang lalaki ng Diyos na iyong sinugo sa amin at ituro sa amin kung ano ang aming gagawin sa bata na ipanganganak. At dininig ng Diyos ang tinig ni Manoah, at nagbalik ang anghel ng Diyos sa babae habang siya'y nakaupo sa bukid. Ngunit si Manoah na kanyang asawa ay hindi niya kasama. At nagmadali ang babae at tumakbo at isinaysay sa kanyang asawa at sinabi sa kanya, Narito, ang lalaki ay nagpakita sa akin, yaong naparito sa akin ng ibang araw. At bumangon si Manoah at sumunod sa kanyang asawa at naparoon sa lalaki at sinabi sa kanya, Ikaw ba ang lalaki na nagsalita sa babae nito? At kanyang sinabi, Ako nga. At sinabi ni Manoah, Mano naway mangyari ang iyong mga salita? Ano ang ipagpapagawa sa bata at paanong aming gagawin sa kanya? At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoah, Sa lahat ng aking sinabi sa babae ay mag-ingat siya. Siya'y hindi makakakain ng anumang bagay na nanggagaling sa ubasan, ni uminom man lamang ng alak, ni ng inuming nakalalasing, ni kumain man ng anumang maruming bagay, lahat ng iniutos ko sa kanya ay sundin niya. At sinabi ni Manoah sa anghel ng Panginoon, Isinasama ko sa iyo na ikaw ay aking mapigil upang maipagluto ka namin ng isang anak ng pamilya. At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoah, Bagaman ako'y iyong pigilin, hindi ako kakain ng iyong pagkain.
At kung ikaw ay maghahanda ng handog na susunugin, ay iyong nararapat ihandog sa Panginoon, sapagkat hindi naalaman ni Manoah na siya'y anghel ng Panginoon. At sinabi ni Manoah sa anghel ng Panginoon, ano ang iyong pangalan upang pangyayarin ng iyong mga salita ay mabigyan ka namin ng karangalan? At sinabi ng anghel ng Panginoon sa kanya, bakit mo itinatanong ang aking pangalan, dangang kagila-gilalas? Sa gayoy kumuha si Manoah sa kanyang kambing, pati ng handog na harina, at inihandog sa Panginoon sa ibabaw ng bato, at gumawa ng kapanghamakain ng pere, at pinasla ni Manoah at ng kanyang asawa. Sapagkat nangyari, nang umilang lang sa langit ang alab mula sa dambana, na ang anghel ng Panginoon ay napailang lang sa alab ng dambana at minasdan ni Manoah at ng kanyang asawa at sila'y nangapasobsob sa lupa. Ngunit hindi na napakita ang anghel ng Panginoon kay Manoah o sa kanyang asawa, nang magpagayoy na alaman ni Manoah na siya ay anghel ng Panginoon. At sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, walang pagsalang tayo'y mamamatay sapagkat ating nakita ang Diyos. Ngunit sinabi ng asawa niya sa kanya, kung nalulugod ang Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang handog na sinunog at ang handog na harina sa ating kamay. Ni pinakita man sa atin ang lahat ng mga bagay na ito, ni nasaysay man sa panahon ito ang mga bagay na gaya nito. At nanganak ang babae ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samson. At ang bata'y lumaki at pinagpala ng Panginoon. Sabay-sabay po tayong lahat. At pinasimulang kinilos siya ng Espiritu ng Panginoon sa Mahanaden sa pagitan ng Sora at Estaol. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita at maaari na po tayong makaupo lahat. I believe the new age is an old lie, coming from the Father of deceivers. The enemy of souls is using every while to blind the eyes of even the believers. Surely time has come for us to take a stand and hold to our convictions without shame. Opposers to the faith abound in every hand, but the gospel must be fearlessly proclaimed. I believe that Jesus is the Holy Son of God. He came to earth and lived a perfect life. I believe He bled and died upon a cruel cross, and there He made the perfect sacrifice. I believe He rose again and that He lives today, and soon He's coming back to earth again. More than just a creed, this is what I believe. Jesus is the only way. This is the statement of faith. I believe the Bible is the Word of God, given to the world to
show the way. No room for compromise on its trustworthiness. It's here for us to follow and obey. There are absolutes that cannot be denied, and what is true forever shall remain. I make my choice to live the Christ the crucified, the living one who is the only way. I believe that Jesus is the Holy Son of God. He came to earth and lived a perfect life. I believe He bled and died upon a cruel cross, and there He made a perfect sacrifice. I believe He rose again and that He lives today, and soon He's coming back to earth again. More than just a creed, this is what I believe. Jesus is the only way. This is the statement of faith. This is the statement of faith. I believe He rose again and that He lives today, and soon He's coming back to earth again. More than just a creed, this is what I believe. Jesus is the only way. This is my statement of faith. My statement of faith. Amen. Yan ang ating statement of faith. Ano? Parang sinabi ni Apostle Peter na nagkaroon ng pagtatalo sa Acts chapter 15 at inaalam nila kung ano ang paraan ng kaligtasan. And then sabi niya, we believe that by the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. Yan ang statement of faith. Alright, so tayo po tumayong lahat. Buksan po natin ating Bible sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Monday na yung ating gawain ng Panginoon at talagang dumadating ang panahon. Okay, 1 John chapter 2, simulan po natin ang verse 20 hanggang 27. Basahin ko, sunod, sabay-sabay na po tayo. Samahan niyo ako dyan, ha? Sundan niyo ako, o sabay-sabay tayo. 1 John chapter 2, 20 to 27. Ready? Begin. But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth. Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is Antichrist that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same had not the Father. He that acknowledgeth the Son had a Father also. Let that therefore abide in you which ye have heard from the beginning.
If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father. And this is the promise that he had promised us, even eternal life. These things have I written unto you concerning them that seduce you. But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it had taught you, ye shall abide in him. Alright, nakita niyo po yung salitang anointing, anointing. At sabi rito ay, napansin dyan, meron pong salitang verse 26, these things have I written unto you concerning them that seduce you. Now, because of the truth and the anointing that we have, pero merong nagsiseduce para ang mga Kristiyano nung panahong yun ay lumayo sa katotohanan. Tayo po'y mananalangin, guard your anointing. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa gabing ito. Salamat po sapagkat kami ay merong salita na hindi pa bago-bago, kundi ang salita ng katotohanan na mamamalagi magpakailanman, kahit lumipas man ang langit at ang lupa. Ang iyong salita ay magpawalang hanggan, nakatatag po sa langit. At salamat po, kami binigyan mo ng ganitong pananampalataya at meron kaming statement of faith. Salamat po, O Diyos, sa bawat anak mo na matatag, nagpapatuloy, nagsisipagbunga, at may kagalakan na ipamuhay ang tama sa iyong paningin. Pangunahan niyo po kami at patnubayan dahil hindi po sa lahat ng panahon madali ipamuhay ang katotohanan. Kaya dalangin namin, gabayan niyo kami at pagtibayin, hiling namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen. 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 Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. But ye have, sabi dito, but ye have an unction from the Holy One. Unction from the Holy One. Yung salitang unction ay kasing hulugan ng salitang anointing. Unction. Tingnan ko po ang kahulugan ng salitang unction. Unction is an anointing that sets an individual apart for a particular duty or service to God. Binubukod tayo, yung pong anointing, yung pong unction na yan ang nagbubukod sa inyo, sa mga mananampalataya, ibinubukod tayo particularly para sa gawain ng paglilingkod sa Diyos. Kaya mula nang tayo maligtas, tumanggap tayo ng anointing. Ibinukod tayo para sa paglilingkod sa Diyos. At yan ang makikita natin sa lahat ng mga propeta, mga saserdote, at mga hari sa lumang tipan. Kapag sila ilalagay ng Diyos sa gawain ng paglilingkod. Kaya bago sila magsimula sa gawain ng paglilingkod, i-anoint sila. Naalala nyo, binubuhusan sila ng langis. At ang halimbawa niya na si Aaron, ang kanyang mga anak, ang mga saserdote, lahat po sila. Now, who is behind this anointing? Tayo po ay merong gawain na ang gagawin po natin ay evangelism. At ito ba ay may anointing ng Diyos? Yun ang mahalaga po May anointing ba ang Diyos? Meron bang, tayo bang itinalaga o ibinukod ng Diyos para gumawa nito? Para ito'y ating gawin? Siyempre po, pagka sinabing anointed ka, pagka inanoint ka, pag sinabing anointed tayo, mga kapatid, ang isang tao inanoint ng Diyos, ibig sabihin, ang kamay ng Diyos ay sumakanya. Sumakanya ang kamay ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos, para magawa mo, yung ipagagawa ko sa iyo, ay sasaiyo ako. Sasaiyo ako. Kaya napakahalaga ng anointing. At kung ito ay ating gagawin, kaya isang tanong natin, dahil tayo gaganap ng evangelism, gusto nating i-evangelize or i-share yung ebanghelyo,
Ebanghelyo. Evangel, the good news. You want to evangelize. Who is behind the work of evangelism? Alam naman po natin na ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi, "Go ye into all the world and preach the gospel." Kaya behind the work of evangelism is God. Ito ay gawain ng Diyos. Hindi ito magagawa ng sino mang simbahan, hindi ito magagawa ng sino mang tao na hindi ang Diyos ang nag-utos nito. Kaya kung wala ang Diyos sa mga tao na gagawa nito, ibig sabihin, hindi nila naintindihan kung ano yung evangelyo or ebanghelyo. Evangel, ha? Evangelyo sa Griego, evangelyo. Who is behind the work of evangelism is God. Now, what is unique? What is unique in a church commanded to evangelize? Ano ba ang kakaiba sa isang simbahan na inutusan ng Panginoon para ipahayag ang magandang balita? Ano ang kaibahan ng simbahan na yan? Ang kaibahan po ng simbahan yan, sino mang simbahan yan, ano? Na itinalaga ng Diyos para ipangaral ang kaligtasan ay yung anointing ng Diyos sa kanila. Yung anointing, yung pagkahirang ng Diyos. So mahalaga po yung anointing. Kaya liliwanagin po natin yung anointing na yan. Magbibigay po tayo ng 10 katotohanan, 10 truths about your anointing or 10 truths about God's anointing. Kaya napansin natin yan, di ba? Na, but ye have an unction or anointing from the Holy One. Ngayon, yan pong anointing na yan, sabi niya, I have not written unto you because you know not the truth, but because you know it. And what is truth? What is truth? Alam po natin ang truth. Number 1, the truth is a person. Sabi ni Jesus, I am the truth. I am the truth. So the truth is a person. God is the truth. Number 2, sabi niya, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Kaya kung katotohanan ang pag-uusapan natin, ang Diyos at ang kanyang salita. Kaya para malaman natin kung ano talaga ang katotohanan, kinakailangang magmula sa Diyos at alamin natin sa kanyang salita. Sabi sa verse 22, who is a liar? Who is not telling the truth? He that denieth that Jesus is the Christ. Siya na itinatanggi na si Kristo ang anointed one. Si Jesus Christ. Tinatanggihan yan. May mga grupo na tinatanggihan nila na si Kristo ang itinalaga mula sa langit. Yun po ang salitang Christ, the anointed one. They deny that Jesus is the anointed Savior. He is Antichrist that denieth the Father and the Son. Paano i-deny ang Ama? May mga taong hindi dinideny ang Ama, pero dinideny yung Anak. Pero ang sabi dito, whosoever denieth the Son, the same had not the Father. Kung anong naging trato kay Kristo, yun din ang naging trato sa Ama. Kaya, dapat, sabi nga, if you honor the Son as you honor the Father, dapat pareho ng parangal, pareho ng pagkilala. Whosoever denied the Son, the same had not the Father. He that acknowledgeth the Son, had the Father also. Kaya, napakahalaga, ano ang trato ng tao kay Kristo. Verse 24, let that therefore abide in you. Now, bakit po ito sinabi ni John sa verse 20, pababa? Sapagkat dun sa verse 19, kung makikita niyo po dyan, sabi dito, they went out from us because they were not of us. For if they had been of us, they would not have doubt, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. So yung mga nag-alisang ito sa pananampalataya ng panahong yon, ang sabi ni Apostle John, kaya nangyari yun na sila'y umalis at hindi na sumama sa mga Kristiyano sapagkat talagang sila ay hindi mga Kristiyano, hindi natin sila kaisa, hindi natin sila kauri, hindi sila Kristiyano. Nahayag lamang na talagang hindi sila kasama natin. Ngayon, yung mga kinakausap niya, sabi niya, but
you have an unction from the Holy One. And you know the truth. Sabi niya, meron kayong, kumbaga sa Tagalog ay pahid ng langis. Actually, hindi naman pinahiran ng langis buhos ng langis sa Old Testament, di ba? Binubuhusan ng langis. Kayo binuhusan ng langis at nalalaman nyo ang katotohanan, kaya itong mga hindi umalis ay hindi sumama dun sa mga umalis. Sapagat yung mga umalis, itinatanggi nila na si Jesus na nga ang Kristo. At ang sinunod ng mga taong ito ay yung Antichrist. He is Antichrist that denieth the Father and the Son. At yun ang sinasabi sa 26, these things, kaya sinulatan ni Apostle John, sabi niya, these things have I written unto you concerning them that seduce you. So sila man ay niyayaya na umalis na sa pananampalatayang Kristiyano dahil si Kristo, hindi ito ang talagang tagapagligtas. At hindi ito galing sa langit. Hindi ito kapantay ng Ama. Hindi siya Diyos. Kaya sinisidyos. Kumbaga sa salitang tao natin, sinisiraan nila si Jesus. Ibinababa nila, dinadown nila si Kristo, minamaliit nila, tinatanggihan nila. And very seductive, kumbaga. Ha? Alam niyo naman yung salitang seduce. Nakakaakit. No? Pero ang sabi niya sa verse 27, ang reason why, bakit hindi matangay-tangay itong mga ito, kaya hindi sila madala-dala, sapagat ang sabi dito sa verse 27, ang sikreto, but the anointing which you have received of Him abideth in you. Ang sikreto, hindi dahil malalakas sila, hindi dahil magagaling tayo, hindi dahil malalakas matatalino tayo. Ang dahilan kung bakit tayo makakapanatili sa pananampalatayang Kristiyano is because of the anointing which you have received. Yun tinanggap ninyo. Ano ba yung anointing na tinanggap natin? May titingnan natin yan. So meron kayong tinanggap na palatandaan. Meron kayong tinanggap na dahilan bakit kayo nakapagpapatuloy at hindi kayo naaakit umalis sa pananampalataya kay Jesus. Bakit nananatili kang matibay na Kristiyano at nagpapatuloy ka? Sabi sa 28, and now little children, abide in Him, that when He shall appear, Jesus Christ, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. So ang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano makakapanatiling naninindigan, nagpapatuloy, nagtatagumpay, at nagtatapat, hindi man tayo laging malakas, pero tayo hindi bibitaw sa pagtitiwala natin kay Kristo, kaya nagawa natin yun mga kapatid, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil malakas tayo, hindi dahil matalino tayo, kundi dahil merong kang anointing na wala dun sa mga umalis. Ngayon, yung mga umalis na yon, kung bakit sila umalis, na si Diyos. Ngayon, itong mga naiwan, kasama sila sa sinisidyos. Kaya hindi lang sila matangay, merong naroon sa kanila na nananatili sa kanila na ang tawag dito ni Apostle John, anointing. Na ang tawag naman sa unang binasa natin sa verse 20, but you have an unction from the Holy One. Yun yung anointing mula sa Diyos. So, 10 bagay, 10 katotohanan patungkol sa anointing na ito. Number one, the Holy Spirit is the anointing of God in our lives. Unang-una, ang banal na Espiritu, ang siyang pahid. Ano ba sa Tagalog pakilagay mo nga sa Tagalog itong 1 John 2:20. Sa Tagalog, anong nakalagay niyan sa Tagalog? Paano ba na tinagalog yan? Pahid, Pero sa Old Testament, hindi naman pinapahiran, di ba? Binubuhusan. Pero, yun ang pagkatagalog. At kayo may pahid. Yun yung unction or anointing ng banal.
at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, yung katotohanan, hindi naman all-knowing tayo. No? Ang pinag-uusapan dito, yung lahat ng mga bagay, kung bakit hindi tayo umaalis sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya umalis yung mga ito, hindi nila kilala talaga ang anak. Hindi nila talaga kilala ang Ama. Hindi nila kilala ang banal na Espiritu. Hindi nila alam talaga ang katotohanan. Tayo, alam natin yon. So number 1, the Holy Spirit is the anointing of God in your life. So tayo, kahit tayo mga basura, kahit tayo mahihina, bakit tayo nakapagtatagumpay sa mga seducing, ang tawag sa first, I think, kung natatandaan ninyo, 1 Timothy chapter 4 and verse 1. Go to 1 Timothy chapter 4, I think verse 1. Yan, pansinin niyo yan. Now, the Spirit speaketh expressly that in the latter times, at tayo nasa latter times, that in the latter times, some shall depart from the faith. Di ba? Napansin nyo? Nagsialis sila sa atin. They departed from the faith. Bakit daw? Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits. Mapanghikayat na mga espiritu. So meron pong mga humihikayat sa pamamagitan ng masasamang espiritong ito na merong daladala ng sabi ito'y doctrines of devils. Napansin nyo ba ngayon na may mga Baptist churches ngayon na kung ano-ano nang humihikayat, mga Baptist. Na ayaw nating mangyari sa atin, ayaw din naman ng Panginoon at hindi dapat ito nangyayari, pero nangyayari. Kaya minsan makakapakinig kayo na mga Baptist pastors na naging ganito, napunta sa kulto. Baptist mga church workers napunta sa kulto. Mga simbahan napunta sa kulto. Bakit po? Sapagkat hindi po madali, Una, maliwanag sa Bible na kaya sila nagsialis mula sa pananampalatayang tunay at pananampalatayang Kristiyano sapagkat talaga naman palang hindi sila sa atin. Umalis sa pagiging totoong Kristiyano. Iniwanan yung Ebanghelyo ni Kristo. Iniwanan yung pagkakilala kay Kristo. At binago ang pagkakilala na si Diyos at ang tinanggap ay doctrines of devils. Kaya hindi po ito mga kapatid bago at hindi po ito nangyayari sa tunay na Kristiyano. Nangyayari po ito sa mukhang Kristiyano, akala niya Kristiyano siya pero hindi pala siya Kristiyano. Kaya kapag kayo Kristiyano, kahit kayo nagkakamali, hindi kayo bibitaw kay Kristo sapagkat may espiritu ka ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit hindi natin maiwan-iwan ang pananampalataya, hindi dahil mas malakas tayo kaysa sa kanila, kundi dahil tayo may tinanggap tayong anointing, yung Holy Spirit. Talagang ikaw ay ligtas. Amen? Yun ang kaibahan. Pag talagang ikaw ay naligtas, hindi ka pababayaan ni Kristo na mawala pa uli. Kaya sabi ni Kristo, isa man sa kanila, wala akong naiwala. So hindi ang nag-iingat ako, ang nag-iingat sa atin siya. Hindi yung ating kanya-kanyang sarili. So number 1, the Holy Spirit is the anointing of God in our lives. Number 2, anointing biblically means you are chosen by God. Nang tayo po ay tahanan ng Holy Spirit, mga kapatid, tayo ay in-anoint. At ang anointing natin, yung Holy Spirit, yung oil kasi tumutukoy sa Holy Spirit. Yan po yung oil. The Holy Spirit is the anointing of God in our lives. So meron na tayong anointing, yung Holy Spirit. Ephesians 1:13. Mula nang tayo manampalataya, tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Pangalawa, anointing biblically means you are chosen by God. Wow! Imagine, huwag niyong mamaliitin yung inyong sarili sapagkat ikaw pala at saka ako, kahit tayo bata pang Kristiyano, katatanggap mo pa lang, nang ikaw ay maligtas, yung Holy Spirit na tinanggap mo, yan ay tatak na ikaw ay pinili ng Diyos. You are chosen by God.
Kaya yung kapag titingnan nyo throughout the Bible, yung anointing with oil ay symbolic act indicating that a person or object is set apart for a divine purpose. May layunin na ang Diyos sa iyong buhay. Yan. Ha? Kaya lahat ng may espiritu ng Diyos, kayo po ay pinili ng Diyos. Maliwanag yan, ha? So hindi kayo basta miyembro lang ng simbahan, mga kapatid. Hindi. Hindi lamang tayo idinagdag na miyembro. Ako naman mahinang miyembro, sakitin pa akong miyembro. Kahit na anong kalagayan mo, magmula nang ikaw ay maligtas, ikaw ay inanoint, hinirang ka ng Diyos, ha? Pinili ka ng Diyos at ang pagpiling yan ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi lang iyan ay tatak na kay pag-aari ng Diyos. Kung yung pinag-uusapan natin ngayon ay anointing. Yung paraan ng Diyos ng paghirang. Ha? Anointing, biblically means you are chosen by God. Number three. Anointing empowers you to do specific work. Anointing empowers you to do specific work. Ibig sabihin, nang tayo'y tumanggap ng Holy Spirit, hindi ibig sabihin niyan, lahat magagawa mo na. Hindi. Na meron tayong tinatawag na general will of God. Ibig sabihin, ito'y kalooban ng Diyos sa lahat ng mga naligtas. So lahat ng mga naligtas, tumanggap ng anointing o ng Holy Spirit, yung Holy Spirit tinanggap mo, at yung anointing na yon ay palatandaan o tatak na ikaw ay pinili ng Diyos. Dahil ang pagtahan ng Holy Spirit hindi accidental. Ang pagtahan ng Holy Spirit, utos ng Diyos. Doon ka tatahan. Isinusugo ko ang Espiritu sa inyo. Naalala niyo yun? Di ba? And ye shall receive the Holy Spirit. Kaya, I will send the Holy Spirit. Sugo. Isinugo ang Holy Spirit. Kaya hindi siya aksidente na napatira sa iyo. Hindi. Kundi ito po'y talagang anointing that empowers you to do specific work. So, dalawang klase ang work na gagawin natin. Number one, merong gawain na gawain para sa lahat. Meron namang gawain na itinakda ng Diyos para sa iyo. Hindi lahat tayo magpapastor. Hindi lahat tayo maging deacon. Hindi lahat tayo maging mission pastor. Hindi lahat tayo ay, Hindi lahat tayo ganon. Hindi lahat tayo magaling sa music. Hindi lahat tayo ganon kalaki magbigay. Merong mga may gift of giving. Hindi tayo magaling mag-encouragement lahat. Talagang merong gift of exhortation. Or gift of encouragement. Iba-iba ng spiritual gifts. So, anointing empowers you to do specific work. Kaya ang Diyos, meron siyang specific work in His plan for your life. Now, ang evangelism ay work ng lahat ng naligtas. Kaya ang buong simbahan dapat ma-involve sa evangelism, witnessing, soul winning, preaching. Dapat lahat tayo na-involve, na mag-share ng gospel. Because you are empowered by God to do that. General will of God, para sa lahat. So lahat tayo, empowered by God to share the gospel. To be a witness for Christ. Ang buhay mo ay may impluensya. So that's number one, the Holy Spirit is the anointing of God in our lives. Number two, anointing biblically means you are chosen by God. Number three, anointing empowers you to do specific work. Kaya huwag kayong matatakot, mga kapatid. Kinakailangan lang, dahil ako empowered na ng Diyos, hindi ibig sabihin, automatic, alam ko na kung anong sasabihin ko. Alam ko na kung ano, kaya kinakailangan, memorize natin Na kahapon ng gabi,
minute kami nila Pastor Jonas at meron siyang sinasabi sa akin. At itong mag-asawa, kasama nila yung kanilang anak, si Elionay. Pinagre-recite niya ng verses sa aming harapan. At yung bata, kahit utal-utal pa, talagang ang daming alam na talata, nakakatuwang pakinggan. Nakakatuwang pakinggan. So, tingnan niyo po mga kapatid, kahit tayo, mga adult na at mga mananampalataya tayo, kinakailangan pa rin nating mag-memorize ng salita ng Diyos. Kailangan pa rin natin. Hindi ko mo tumanggap tayo ng Holy Spirit, lahat na ng salita ng Diyos, kahit hindi ka na magbasa ng Bible, ang Holy Spirit na magpapaalala sa iyo ng lahat ng talata, hindi po ganon. Magme-memorya ka at yung mga memorya mo, kahit madami niyan, there are times kung kailangan mong gamitin, ipapaalala yan ng Holy Spirit sa iyo, yung mga binasa mo. Ang tataka ka, kahit hindi mo naman minimorya minsan, magtataka ka sa sarili mo, ang alam mo, hindi ko alam ang sagot. Pero ano bagat nung mag-usap kayo at ma-share mo yung gospel at may magtanong sa iyo, ano ba't nasagot mo? Alam niyo kung saan galing ang sagot? Pinaalala sa inyo ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit, tinutulungan ka na sabihin mo yung katotohanan. Kaya gano'n, So, anointing empowers you to do specific work. Kaya, ito pong evangelism na ito na gagawin natin, itong mahal ka ng Diyos, we are already empowered by God to do this. Pero kahit nasa atin ang Holy Spirit, kinakailangan pa rin po yung ating bahagi. Kinakailangan pa rin yung ating bahagi. May gagampanan pa rin tayo. Pero anointing empowers you to do. Kaya tandaan niyo po yun. Meron na kayong kakayanan, meron na kayong kapangyarihan, para magawa niyo yan. Pinagagawa ng Diyos. Pang-apat, anointing is for service, not for self-glory. Ang Holy Spirit o yung anointing na ibinigay sa atin ng Diyos ay para tayo makapaglingkod, hindi para ating itaas ang ating sarili. Kaya kahit kayo, ako, tayong lahat, mga mananampalataya sa iba't ibang lugar, sa buong panig ng daigdig, lahat po tayo kaya tumanggap ng Holy Spirit so that we can serve God and we can fulfill. Now, may mga tao pong may abilities. Yung mag-preach, kaya po yan, marami pong magagaling magsalita. Magagaling pa sa atin. They have the ability to speak. Kaya nila yung public speaking. Kung public speaking lang pag-uusapan, naku po, mga mahuhusay ito, mga expert ito, mga talagang mapapatunganga ka. Habang nagsasalita sila, maaaliw ka. Now, ano ang kaibahan naman nang nagsasalita na merong anointing ng Holy Spirit at saka taong nagsasalita na meron lamang ability? Anong pagkakaiba nung umaawit na ginagawa niya in the power of the Holy Spirit at ipinaglilingkod niya kesa dun sa taong may ability tapos ipinaglilingkod din niya? Anong pagkakaiba? Pareho namang naglilingkod. Ang alam niya, ang magaling siya. Pero ikaw, ang alam mo, kaya mo nagawa yun dahil niya. Alam mo yun. Bakit? Kasi hindi mo inaangkin na yung iyong ability, pinagtiwala lang sa iyo, galing yun sa kanya. Yung nagpe-perform na may ability, ang alam niya, kakayanan ko to, kaya ko to, gagawin ko, kaya ko. Ikaw naman, gagawin ko to sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Panginoon. Pero alam mo kasi, yung kakayanan mo, galing sa Kanya. So may pagkakaiba. Bagamat parehong may ability, parehong God-given yung ability. Pero iba yung may ability, pero walang anointing. Iba yung may ability na anointed ng Diyos. Of course, marami pang nakapaloob dyan. Pagka-ability lang, mapapansin nyo, pagka-ability lang, gagamitin niya yan sa hindi sa kalooban ng Diyos. Samantalang yung anointed, ginagamit mo lamang yung ability na yon para sa Diyos. Para paglingkuran siya. Hindi mo yung ginagamit para sa sarili. Hindi mo ginagamit yung para sa kasalanan. Ginagamit mo lang yon para sa paglilingkod sa Diyos. Kaya anointing is for service, serving God and serving others, but not for self-glory. Hindi para luwalhatiin ang sarili. Kaya lahat po ng ating magagawa,
Because of the anointing of God, kaya natin ito ipagpapatuloy, kaya natin nagagawa ng hindi inaangkin natin ang kakayanan, kundi alam natin sa ating sarili, biyaya lang ng Diyos. Dahil kung ikaw lang, kumakanta ka rin naman nung una eh. Di ba? Sister Susan. Maganda ng boses niya, nung unsaved yan, maganda ng boses niyan eh. Ano, Sister Susan? Isa kung saan karaoke bar na yan nakanta eh. Doon niya ginagamit. Pero nung na-save, kakanta ka pa ba doon? Hindi na. Wala, hindi na. Bago na. Pero the same ability. Iba na ang gamit. Iba na ang pinatutungkulan. Dati ang pinatutungkulan, tao. Ang pinatutungkulan, sarili. Pero ngayon, sa Diyos. Pastor, paano naman yung mga kumakanta sa ibang simbahan? Hindi nga saved. Pero umaawit, pinatutungkol sa Diyos. Ano naman ang kaibahan nun? Sa Diyos din ibinigay. Binanggit din, tad-tad pa ng pangalan ng Diyos yung kanta. At pagkatapos umawit, talagang todo bigay ang papuri sa Diyos. Ano naman yun? Anong kaibahan nun? Naalala niyo po yung gumawa ng himala na nagpapagaling, nagpapalayas pa ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Pero walang anointing. Anong sabi ng Panginoon? Manggagawa ka ng katampalasanan. Why? It's just an imitation. Imitation po ang nangyayari doon. Pareho din. Parang naglilingkod din. Pero sabi nga ng awit paper roses. Bulaklak na papel. Imitation. But they're only imitation. Like the imitation love. Gaya ng pag-ibig na gaya-gaya lang. Gaya ng pananampalatayang gaya-gaya lang. Natawag din ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya iba mga kapatid, yung merong anointing. Kaya privilege tayo mga kapatid. Privilege ang lahat ng mga Kristiyano to do the work. Yung ating ability with the anointing of the Spirit of God. Kaya iba yung may ability lamang. Iba yung gagamitin nyo lamang yung inyong ability, pero outside of God's anointing, hindi tayo spiritual, carnal. Ganon. So anointing is for service, not for self-glory. Number five. All believers are anointed in Christ from beginning to end. Lahat ng mga Kristiyano, hindi tayo lang ang nag-aangkin yan, lahat ng mga tunay na Kristiyano, you are anointed. Magmula simula nang ikaw ay maligtas hanggang ikaw ay mamatay. Ibig sabihin ng anointed, di ba? You are separated, you are chosen by God to do certain duty. You are separated or selected by God to do for a specific purpose. To fulfill a specific purpose. Kaya, number 5, all believers are anointed in Christ from the beginning to end. Hindi nawawala yung pagkahirang sa iyo. Paano, Pastor? Pagka ako'y sumuway, naging karnal ako. Hindi nawawala na pinili ka ng Diyos. Hindi ka lang sumusunod. Yun ang mangyayari sa atin. Hindi lang tayo sumusunod. Pero yung pagkapili ko sa iyo, pinili pa, para ding pulis. Parang pulis. Pulis ka pa rin. Pero kapag pinili mo na kumampi sa hindi kakampi ng batas, naging masuwayin ka sa iyong katungkulan, pero hindi nawawala yung pagiging pulis mo, malibang alisin kang maging pulis. Dahil talagang hindi ka pala talaga pusong pulis. Dapat po, ganun eh. Pero hindi ka agad nawawala yung pagiging pulis. Ang Kristiyano naman, hindi nawawala. Kasi yung pagtahan ng Holy Spirit sa atin, ang kinukuha ko lang, yung bahagi na may mga, halimbawa, mayor, di ba? Meron tayong mga mayor. Meron tayong nadiring na mayor, artista, pangulo.
hari, abogado, pastor, pare, kung ano-ano, sino-sino mga tao. Lahat. Meron silang katungkulan, habang taglay-taglay na yung katungkulan na yon, gumagawa sila ng labas at labag sa kanilang katungkulan. Ang tawag doon, hindi nawawala yung kanyang katungkulan, pero siya'y lumalabag sa kanyang katungkulan. O ganun din pwedeng mangyari sa atin. Ang kaibahan lang sa Kristiyano, kahit lumabag ka, hindi nawawala yung Holy Spirit. Yung pagkahirang sa iyo, hindi nawawala. Di ba? Hindi nawawala. Kaya nga, mga kapatid, sabi ng Bible, knowest thou not that the goodness of God leadeth thee to repentance? Kahit na ikaw ay nabubuhay o gumagawa ng mali, bagamat pinili ka niya para maglingkod, pero gumagawa ka ng mali, ay hindi pa rin umaalis yung Holy Spirit. Yung kabutihan ng Diyos na yun, dinadala ka para manumbalik ka sa Kanya. Knowest thou not that the goodness of God leadeth thee to repentance? Hindi pinapayagang Kanya na. Gusto mo yan? Ay, sige. Okay na yan. Total, gusto mo rin yan eh. Ay, sige, okay, payag na ako. Hindi po ganon. So all believers are anointed in Christ from beginning to end. Kaya yun nakalagay sa verse 27. But the anointing which you have received of Him abideth in you, nananatili sa inyo. And ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie. And even as it had taught you, ye shall abide in Him. Yun ang tinuturo niya sa inyo, manatili kayo sa Kanyang leading. Di ba yun nakalagay sa Galatians chapter 5? Be led by the Spirit of God. Kaya ano tayo? Meron tayong dyan. So number 6. Ito ang karugtong no. Number 6. Anointing comes with spiritual responsibility. Kasama nung pagtanggap mo ng Holy Spirit, kasama dun sa ikaw ay may pribilehiyo na ikaw ay pinili ng Diyos. Kasama dun sa ikaw ay itinilaga para gumanap ng certain work for God. Kasama po na yung Holy Spirit na yung kahit magkamali ka, hindi yun aalis. The anointing comes with spiritual responsibility. So meron po itong spiritual responsibility. Kaya lahat po ng mga tumanggap ng Holy Spirit, tayo po ay merong responsibilidad na mabuhay ng matuwid at atin pong gampanan yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Hindi po yun aalisin ng Diyos sa atin. Responsibility ng bawat Kristiyano yon. Pero yung anointing, nananatili. Pero meron tayong responsibility na ating gawin yung kanyang kalooban. Magmula simula hanggang katapusan. Kaya lahat po tayo, anointed ones. Pero lahat po tayo, merong responsibility. Kaya ito pong mahal ka ng Diyos, we will evangelize, katuwang po tayo, kasama tayo sa mga kapatiran natin na mag-i-evangelize, gawain ito ng lahat. Alam niyo po, isang nakakatuwa, ginamit tayo ng Panginoon as a church para pangunahan natin ito. Na ngayon, magkakasama yung naniniwala sa election at hindi naniniwala sa Calvinism, yung mga naniniwala sa Calvinism at hindi naniniwala sa Calvinism, na pareho naman ang gospel na pinapresent, ay magkakasama ngayon sa Batangas, mahal ka ng Diyos. Maganda po ba yun? Say amen. Di nagiging bahagi tayo, kasangkapan tayo, para ma-provoke ang mga kapatid natin na gumawa ng mabuti na dati naman talaga nilang ginagawa. Tayo lang po'y kumbaga parang ginagamit ng Panginoong booster, kasama yung mga kapatid natin from different provinces. Imagine niyo yung ginagawa ng Panginoon sa Christ Baptist Church, nagiging impluensya tayo from different provinces. Amen? Ngayon, mga minamahal, yan ay anointing ng Diyos sa atin.
Bakit hindi pinagawa sa iba? Bakit sa atin ipinagawa? Yan yung anointing ng Diyos sa Christ Baptist Church. Simbahan din naman sila. Bakit sa atin pinagawa ang manguna? Ang tawag po dyan, anointing. Pinili ka ng Diyos. Sabi nga nung iba sa akin, Pastor, may mga gustong gumaya dyan sa ginagawa ninyo, ay hindi magawa. Bakit? Ay naniniwala naman tayo, hindi naman ito natin nagagawa dahil mas magaling tayo o mas mayaman tayo. Hindi naman ganun eh. Kaya lang po naman natin ito nagagawa dahil nung anointing ng Diyos. Alam niyo bang hindi tayo magkakaisa kung walang anointing ng Diyos sa atin? Hindi po natin yan magagawa. Hindi po ako, hindi kayo. It's the Holy Spirit, it's the anointing. Kaya nga yung nakita natin dito, no? Yung walang anointing, humiwalay. Pero yung mga may anointing, nanatili. Kaya sila humiwalay na si Diyos. Na si Diyos, naakit, naudyo ka ng diablo. Sila nanatili. Bakit? Meron silang anointing. So yun ang dahilan, hindi dahil tayo, dahil nung anointing, dahil nung Holy Spirit na nasa atin. Kaya pasalamatan natin ng Diyos, hinirang tayo, nilagyan tayo ng Holy Spirit, at hinirang tayo para gampanan natin ito. Amen? Biyaya ng Diyos sa atin yan. Kaya gampanan natin ng may kagalakan. Amen? So anointing comes with spiritual responsibility. Number 7, anointing sets us apart for holy living. Hindi ko mo tayo masisipag, mga active, mga excited, gumanap, okay nang meron tayong mga ginagawang kasalanan. Hindi po. Kinakailangang ingatan natin dahil ang Diyos hindi nalulugod na tayo ay nangaglilingkod, aktibo tayo sa gawain, tapos may kalakaladkad tayong kasalanan. Wag. Alam nyo, minsan simple lang eh. Simple lang eh, para yung kasalanan sa ating puso mapagtagumpayan natin. Di ba? Lahat tayo may struggle niyan eh. Iba-iba po yan ng iba-iba ng shapes, iba-iba ng kulay, iba-iba ng sizes, iba-iba ng timing, iba-iba ng sabihin natin degree. Pero lahat po tayo meron yan. Araw-araw, hindi dadaan ng isang buwan, walang dumaan sa atin yan. May dadaan na struggle sa inyo at saka sa akin. Pero tinitingnan ng Diyos, paano natin haharapin, i-handle yung mga ganong struggle. Are we going to entertain? Patatagalin ba natin sa ating puso o mahirap tayong bumitaw? Actually, yun ang nagpapahirap sa atin yung hirap tayong i-give up yung mga sinabi ng Panginoon, touch not the unclean thing. Sabi naman nun, touch not. No limitanghere. Sabi, touch me not. So anointing sets us apart for holy living. Kaya tingnan natin, Lord, kung itong iniisip ko, kung itong nararamdaman ko, kung itong iniingatan ko, ay nagiging marumi ako at nagkakasala ako sa iyo, problema ko to, hindi problema to ng iba. Hindi yung iba ang problema ko, ang problema ko sarili ko. Dahil ang pagiging banal ng sarili mo, walang salig sa ginawa ng iba. Tama ba? Kaya huwag nating isisisi sa iba. Pagka tayo nagkakasala sa ating sarili, huwag nating isisisi sa tukso. Sabi ni Iba, tinukso ako kaya ako nagkasala. Tinukso ka nga. Pero kaya ka nagkasala, hindi dahil tinukso ka. Sabi ng Bible, kaya ka nagkasala, yung sarili mong pita, hinila ka ng sarili mong pita. Nadala ka ng sarili mong pagkagusto. Ginusto mong magalit, ginusto mong magmura, ginusto mong mainggit, ginusto mong magyabang, ginusto mong maging makasarili, ginusto mo ring magmataas, ginusto mo ring... Ganon. Ginusto mo. Kaya titingnan natin yung ating kanya-kanyang sarili dahil yung anointing kaya yan inlagay, yan ang magbabantay ng kabanalan sa ating buhay. Yan yung napipighati kapag ka merong karumihan at hindi kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. So anointing sets us apart for holy living. Let us be one with the anointing that is with us, in us, yung Holy Spirit. Number 8.
Anointing provides protection to accomplish God's will. Yang anointing na yan, yung anointing na yan, kaya nasa atin yung Holy Spirit po. Kaya inilagay ng Diyos yung pagkahirang na yan sa atin. Yung empowerment na yan sa atin. Kaya nananatili yan sa atin kahit tayo magkamali. Kaya nananatili yan. Yan ang kanyang protection sa paggawa mo ng kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, habang ginagawa mo, yung Holy Spirit na yan ang magpoprotect sa'yo. Hindi ka kayang saktan ng dyablo. Because of the Holy Spirit. Greater is He that is in you than he that is in the world. So, kapag ginagawa nyo ang kalooban ng Diyos, yung Holy Spirit na yan ang nagbabantay ng inyo at ng aking buhay. Para hindi kayo salingin ng dyablo. Ang gagawin lang ng dyablo, impluensya yung ating isip. O, ganito, isipin mo. Di ba yung ginawa niya kay Eva? Nilikha niya ng tanong sa salita ng Diyos, binigyan niya ng maling ideya, hindi kayo mamamatay. Pagka kinain yan, magiging matalino kayo. Pag kinain yan, magiging para kayo, kagaya kayo ng mga Diyos. Malalaman nyo na ang tama at mali. Kayo na ang makakaalam, hindi nyo natatanong, kayo na mismo magiging Diyos. Yung idea na yon, binili na si Diyos. Na si Diyos. Humiwalay si Eva sa kalooban ng Diyos. Sa landas ng Diyos, humiwalay si Eva. Ayun ang nangyari. Na si Diyos sila. Ginamit naman ni Satanas si Eva para naman ibuyo si Adan. Kaya mga kapatid, anointing provides protection to accomplish God's will. So ibig sabihin, kung tayo susunod pa rin sa kalooban ng Diyos, sa pangunguna ng Espiritu ng Diyos na nasa atin, yan ang magpuprotekta sa atin habang naroon ka sa kalooban ng Diyos. Maaring may mga kung ano-ano mangyari, pero sa loob ng kalooban ng Diyos, hindi po kayo magagapi ng kaaway. Protected po kayo kasi nasa loob kayo ng kalooban ng Diyos. Pag lumabas tayo, you will protect yourself. Ayun ang nangyayari. Number nine. Anointing enables you to have an overcoming gladness. The fruit of the Holy Spirit is love. Sunod, joy. Ito po yung overcoming gladness. Ito po yung kagalakan na nakalagay. Tingnan nga natin ang Psalm 45:7. Psalm 45:7. Ano po nakalagay diyan? Hindi na po natin binabasa ibang mga scripture. Okay, sabi rito, Thou lovest righteousness and hatest wickedness. Therefore, God, thy God, had anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Si Kristo ang tinutukoy dyan. Si Jesus Christ. Gladness. Sa gitna ng lahat ng kanyang tiisin na naranasan dito sa lupa sa mga taong masasama at sa gawa ng dyablo, si Jesus Christ, a man of sorrow, pero meron po siyang gladness in doing the will of the Father. Hindi po siya masaya habang in pain. Talagang painful, a man of sorrow. Hindi po siya masaya na siya'y traidorin ng kanyang mga disipulo. Hindi po siya masaya. Pero sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung gladness, meron pa rin siyang gladness, mga kapatid. Hindi nawawala yung gladness. It overcomes different kinds of sufferings. Number 10. Kaya kapag ginagawa niyo yung Holy Spirit na magpuproduce ng gladness na makakapagtaka, bakit yung iba ay gumive up na, ikaw ay hindi? Bakit yung iba ay nalungkot na, ikaw ay hindi? Bakit yung iba ay kaunting problema lang ay malungkot na, ikaw ay ang laki na ng problema, ikaw ay masaya pa rin? Bakit? Hindi na ikaw yun. It's the anointing of the Spirit of God. Yun yun. Number 10, last. Our anointing leads us to Christ-likeness. Yun ang reason why the Holy Spirit was indwelt. Why we are indwelt by the Holy Spirit. Bakit inutusan ng Panginoon ng Holy Spirit manahan sa atin at hindi niya tayo iniwanang mag-isa? Bakit? Hindi mo kaya kung ikaw lang. Hindi natin kaya kung tayo lang. Pero with the Holy Spirit in us, we can be Christ-like.
Hindi ibig sabihin wala kang dadanasing hirap, hindi ibig sabihin hindi ka makakaranas ng gutom, hindi ibig sabihin lagi kang may sasakyan. Hindi po yun ang ibig sabihin eh. Si Kristo naglalakad. Hindi laging may sasakyan, hindi laging may bahay na maganda, hindi laging maganda ang tutulugan. Kaya kahit saan mo ilagay si Kristo, kahit na anong gawin sa Kanya, hindi umalis si Kristo sa kalooban ng Ama because of the anointing of the Holy Spirit in His life. Ganon din po tayo mga kapatid. So as we follow and as we are led by the anointing of the Holy Spirit sa ating buhay, that anointing leads us to Christ likeness. So why a Christian will not participate in the work of the Lord? Bakit may mga Kristiyano na they don't want to get involved at hindi nila gustong mapasama sa gawain ng Diyos? Ganong gawain naman ng Diyos. Because of disobedience. Ayaw ng taong sundin. Kaya iba yung hindi makakapag-participate, iba yung hindi nagpa-participate. Iba yung may tamang dahilan, iba yung nagdadahilan. Iba yung nagkataon lang, iba yung itinataon naman. Amen? Iba yon, may pagkakaiba. Now, lastly, let's go to Judges chapter 16. Go to Judges 16, verses 16 and 17. Na very familiar na kwento po ito, mga kapatid. Pero gusto ko pong makita nyo, paano yung anointing, gustong-gusto ni Satanas, sirain, alisin, hindi paganahin sa ating buhay. Maging useless yung anointing sa ating buhay. Look at this. This is about Samson and Delilah. Verse 15. And she said unto him, to Samson, Delilah said to Samson, How canst thou say, I love thee, when thine heart is not with me? Thou hast mocked me these 3 times, and hast not told me wherein thy great strength lieth. Paano mo naman masasabi, Samson, na yung pagmamahal mo sa akin ay wagas at dalisay at langit ang kapantay? Kung hindi mo masabi-sabi sa akin, ulit-ulit mo akong niloko, hindi mo sinabi ang totoo, saan ba talaga nanggagaling ang iyong lakas? Alam niyo yung mga ganung pananalita? Yung ganung pananalita, sabi rito, verse 16, And it came to pass, hindi lang isang beses ginawa ni Delilah yun eh. And it came to pass, when she pressed him daily with her words. Alam yung ginamit ni Delilah? Salita. Mapamilit na salita. Salitang nakakainganyo. Salitang pumupuwersa para baliin ni Samson ang kanyang pag-iingat sa anointing na ibinigay ng Diyos sa kanya. Sirain mo, Samson, yung paghirang ng Diyos sa iyo na ikaw ay maging tapat na judge ng Israel. Siyempre, mga judge ng Israel nung para silang mga warlord. Para silang mga warrior na kapag mayroong aapi sa kanilang mga kababayan, sila yung babangon at ipagtatanggol nila. Yun yung specific work ni Samson. Yung kanyang lakas, yung kanyang ability, empowered by God, gagamitin mo para sa paglilingkod sa Diyos at para gawin mo ang kalooban ng Diyos. Pero saan niya ginamit? Ginamit niya para makuha niya si Delilah. Tignan niyo yun? You can use your money, you can use your beauty, you can use your influence, you can use your position, you can use your everything that is admirable sa atin, we can use para lang lumabas tayo sa kalooban ng Diyos at magawa natin yung ating gusto. At yun na nangyari po kay Samson. Sabi dito, and it came to pass when she pressed him daily, araw-araw, walang sinabi si Delilah, Samson, do you really love me? And urge him. Kita yung salitang ginamit, And urge him daily, so that his soul was vexed unto death.
mamatay-matay si Samson, hindi niya na halos matanggihan yung salita ni Delilah. Inaraw-araw na siya ng pakiusap, Samson naman, kung talagang mahal mo ko, Samson, yun naman ang hinihingi ko sa iyo. Saan man nanggagaling talaga yung lakas mo? Verse 17, that he told her all his heart, and said unto her, there had not come a razor upon mine head. For I have been a Nazarite unto God from my mother's womb. If I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like any other man. Sa inyo lang mo, Delilah, sa totoo lang, meron akong panata sa Diyos na hindi ako pwedeng magpagupit. Yan ang bili ng Diyos bilang paghihiwalay ng aking sarili para sa Kanya. Kahiya-hiya ang mahaba ang buhok sa lalaki. Ito'y simbolo na dadalahin ko ang kahihiyan, handa akong dalhin ang kahihiyan para sa Diyos. Kaya hindi ako nagpapagupit. At pag ako'y nagupitan, mawawala yung aking lakas at magiging kagaya ko ng pangkaraniwang lalaki. Nalaman ni Delilah ang sikreto. Tumawag siya ng mga barberong Pilisteo. Mga tiga-executives, halika kayo dito. Tinawag yung mga taga-executives. Halika kayo dito. Gupitan niyo si Samson. At ginupitan si Samson. Pagising ni Samson, wala na yung kanyang long hair. Naka-army cut na si Samson. Ahit ang buhok. Ang ginawa sa kanya, gupit PMMA. Kinalbo. Ang nangyari kay Samson? Yari. Ay, malakas pa rin ako. Ay, wala na. Nawala yung lakas. Hindi niya nalaman yung Holy Spirit, wala na sa kanya. But, look at this. Who is behind Delilah? Who is behind Delilah? The Philistines. Inupahan nila si Delilah, sabi niya, Delilah, uupahan ka namin, bibigyan ka namin ng ganito at ganito, lahat kami magbibigay sa iyo. Akitin mo lang si Samson. Saan ang gagaling ang kanyang lakas? Who is behind? Remember this. Ang mga Kristiyano ay madidestroy. Merong laging nasa likod. Sino nasa likod ni Ananias? Si Satanas. Sino nasa likod ni Peter? Nang hinahadlangan niya si Kristo mapunta sa krus? Si Satanas. Get thee behind me, Satan. Sino nasa likod ng idolatry? Si Satanas. Sino nasa likod ng ahas? Si Satanas. Sino nasa likod ng mga sinungaling? Si Satanas. Sino nasa likod ng Antikristo? Si Satanas. Sino nasa likod ng mga false preachers? Si Satanas. Sino nasa likod ng masamang sanlibutan ito? Si Satanas. Guard your anointing, for Satan will try to make your anointing vain. Binigyan kita ng lakas. Si Satanas gagamit ng paraan para yung anointing ninyo, anointing natin mga Kristiyano, hindi natin magawa. Kaya alam niyo po mga kapatid, isang araw dadating sa atin ang isang pagsubok. Maging ready kayo. Dadating ang time na itong ginagawa natin, may magsisikap humadlang. Sisikapin ni Satanas, hindi siya matutuwa na kayo at saka ako ay magpatuloy na i-evangelize natin ang ating kababayan. Hindi lang tayo. Sa iba't ibang simbahan, may gagawin si Satanas na paghadlang. At sa likod ng mga paghadlang na yan, para maakay ang mga kaluluwa, sa likod ng mga hadlang na yan, andun si Satanas. Guardiyan ninyo, dahil aaraw-arawin tayo ng dyablo. May isang araw, bibigay ka rin. Kaya mga kapatid, guard your anointing. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Bilang simbahan, inanoint mo kami. Bigyan mo kami ng Espiritu ng Diyos. In-empower mo kami, pinili mo kami,
Hindi lamang para gawin ang general will of God, pero meron kang specific will sa simbahang ito. Manguna sa bagay na kalugod-lugod sa iyo. At isa pong ibinigay mo sa amin ngayon ay ang pangunahan, ang mag-evangelize ng aming kababayan. Huwag kaming panghinaan ng loob. Huwag kaming manghimagod sa paggawa ng mabuti. Huwag naming maliitin yung aming pwedeng maging bahagi sapagkat kami anointed to do this specific job and work. Tulungan niyo po kami. Bati mga simbahan po, meron silang specific job or work or ministry. Kaya mga simbahan meron pagkakaiba-iba dahil meron kang anointing na inilagay sa kanila, sa aming lahat. Tulungan niyo po kami, huwag maiwala ang pagkahirang mo sa aming kapanahunan para kami gamitin kagaya ng iba't ibang simbahan. Tulungan niyo kaming manatili na yung pagkahirang mo sa amin, magampanan namin ng may katapatan, ng may kagalakan at may kabanalan. Hinihiling po namin ang lahat na ito at dinadalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat. Amen. Umawit po tayo. Awitin natin yung our best. Ha? Our best. So ang ating best, hindi lamang yung magagandang boses. Ang ating best ay yung nabubuhay at maawit ng may kabanalan. Filled with the Holy Spirit, empowered with the Holy Spirit. Na hindi lamang ginawa natin dahil magaganda ang mga materyales. Ha? Ginawa natin not for self-glory, but for the glory of God. Amen. Awitin po natin, everyone. Hear ye the Master's call, give me thy best. For be it great or small, that is his test. Do then the best you can, not for reward, not for the praise of man, but for the Lord. Every work for Jesus will be The word is for the Lord. Amen. But He Not asks from ourselves. everyone That's our His best. Our talents may be few, this may be small, but unto Him is due our best, our all. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming-marami. Ang aming best ay hindi pare-pareho ng laki. Maaring ito'y malaki sa paningin, maaring ito'y maliit sa paningin, but our best is not measured in terms of amount. It's not in terms of size, but in terms of what is pleasing in the eyes of God. Naging masaya ba ang Diyos sa nakita niya? Malinis ba ang aming puso? Ginawa ba talaga namin sa Kanyang pangalan? Ibinigay ba namin ang aming buong kaya? Ginawa ba namin ito ng may kagalakan? Ginawa ba namin ang ayon sa iyong salita? Ginawa ba namin sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos? Susuriin po ang lahat ng aming ginawa. Maliit man, simple man, o ito man ay malaki. Nawa masumpungan niyo po kami na kinalugdan mo ang lahat ng aming ginagampanan upang walang maitaas na laman kundi ikaw na nagbigay sa amin ng iba't ibang kakayahan. Iba ang performance, iba yung may taong may ability na gawin, pero iba yung naghahangad na kami ay mapansin, kami ay mataas, kami ang hindi po ganon. Tulungan niyo po kami. Sa ganon, nagawa namin ang aming best. At ikaw ay napapurihan. Sisikapin ni Satanas, tuksuhin kami. Pero salamat po, merong paraan para kami magtagumpay. Tulungan niyo po kami manatili. I-bless po ang pagkakaloob ng inyong mga anak. Pasaganain mo ang biyaya na aming tinatanggap. Sumagana rin naman kami sa pagtuwang
sa pangangailangan, sa gawain, sa pagsamba, sa aming mga alay. Ikaw na po magpala sa bawat isa sa amin. Muli po, kalugdan mo ang bawat isa, narito man o wala man dito. Lahat kami para po sa iyo. Hiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Ushers, please. Yes. Do then the best you can, not for reward, not for the praise of man. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat. Wakas tayo sa panalangin. Brother Israel, halika. Ikaw mag-closing prayer ngayong gabi. Amen. Sige po, church, tayo manalangin muli. Aming Panginoon, Diyos naming banal, muli nais ka namin pasalamatan dahil ang bawat isa ay iyong sinamahan Apo. at iningat ng Panginoon upang makapunta dito sa church, makapakinig Yes, ng iyong salita. Mm. At patuloy kami, Panginoong, paalalahanan, Panginoon, sa aming responsibilidad bilang iyong servant. Amen. At patuloy kami, Panginoon, binibigyan ng kalakasan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kailanman, Panginoon, ay hindi mo kami iniwanan sa pamamagitan ng Holy Spirit. Thank Ama. you, Lord. Thank you. Salamat po, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na ang buhay namin ito sa araw-araw ay patuloy kaming mabuhay para sa iyo lamang, Panginoon. Apo. At kami po, Panginoon, ay maging kagamit-gamit, Panginoon, at patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon, at tuluyan namin iwanan, Panginoon, ang lumang kami, Panginoon, na may patuloy na nagkakasala, Ama. Yes. Ama, at sa pamamagitan ng iyong salita, Ama, ikaw ang patuloy na magtuwid sa aming pamumuhay, Ama, at Amen. patuloy na sumama sa amin. Muli po, Panginoon, sa pag-uwi ng bawat isa, Ama, ikaw ang patuloy na mag-ingat na sa ganun, Panginoon, ay makasama namin muli, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, na sa Amen. aming tahanan, Ama. At patuloy na magbalik sa amin, Panginoon, sa tuwing araw ng pananambahat, Yes, Panginoon. Muli po, Panginoon, ang patuloy namin pasasalamat, nais ka namin patuloy itaas sa pamamagitan ni Jesus, ang aming Panginoon. Amen. 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 Maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Amen. Salamat sa mga naka-online. Purihin po ang Panginoon at magpakatibay tayo. Ingatan ang ating pagkahirang. Ha? Amen.